Pinanindigan po ni Congressman Leandro Libiste ng unang distrito ng ng lalawigan ng Batangas, kapitbahay ng Cavite, ang kanyang Cabral file sa Blue Ribbon Committee na bilyong-bilyong halaga daw ang allocable sa pondo. Ngayon, sino kaya ang mga senador at congressman at mga cabinet secretary nandyan? Isinumite na po ni Libiste ang kanyang mga record at inamin po ng DPWH na yung record na yan na kinuha sa kanila ng ombudsman ay naisumite na, request sa kanila, isinumite na rin. Kaya yung original na Cabral files ay nasa office na ni Boying Rimulya. At kung sino-sino po ang mga nandyan, malaking personalidad, nakakalulang bilyon-bilyong piso. So, hindi natinag itong batang congressman ng Batangas. Talagang pinangatawanan niya. At inamin kung paano nakuha at paano napunta sa kanya sa tanong ng mga senador. Nagpunta siya doon nung buhay pa si Cabral. Nirequest niya, binigyan daw siya ng hard copy at saka USB. Nadala-dala niya, nakuha niya ang lahat ng record. Yan ang aalaming mabuti sa mga darating na araw. Pero mahigpit na itinanggi ni dating Secretary Manny Bunuan. Hindi daw siya aware, hindi daw niya alam yung allocable na yan, nagawa-gawang listahan o ginawang listahan na involve ang mga personality at bilyong-bilyong pera. Hindi daw siya aware sa allocable. Yung ibang senador hindi rin aware sa allocable. Pero ang allocable ay parang insertion kapalit ng pork barrel at pilak. Yan po yung nangyari. So, saan kaya aabot ito? Yung panindigang yan ni Libiste ang pwedeng magkaroon ng hati-hati na naman ang mga Pilipino. Maniniwala ba sila o hindi? Kapanay-paniwala ba? Abay, wala tayong magagawa. Lahat tayo, kahit ako, may sarili-sariling interpretasyon at paninindigan at opinion sa isong yan. Para sa akin, pag napatunayang public document yan, dapat ilabas at imbestigahan yung mga tao. Kung wala namang sapat na dokumento na ebidensya, dahil allocable lang yan. Pag sinabing allocable, inila ang pundo. Hindi naman sinabing nanakaw o ninakaw. Iba po yung allocable kaysa sa sinasabing ninakaw. Wala pong ganon. Allocable, nilaanan ng pundo. Ngayon aalamin yan kung ginamit, nagamit yung pera o naibulsa yung pera. Yan ay another issue. Yung ibang senador naniniwala doon sa record na dala ni Libiste. Yung iba nagduda. Pero yung ibang mga undersecretary ng Public Works, hindi kumbinsido. Dahil hindi daw nila hawak ang official na record. Dahil nga ho, hiniling sa kanila sa ombudsman at ibinigay nila kaagad. Wala na silang record. Wala nang record ang DPWS dahil nasa ombudsman na. At sinabi rin ni Secretary Dizon nung araw pa, hindi niya approve yan. Hindi siya aware dyan sa mga dokumentong yan. Dahil bago pa lang siya nung panahon yon. Eh kung yung dating sekretary ng 3 taon nandyan, si Bunuan, sabi niya, hindi niya alam yan. Eh di lalo na yung bago. Kaya malawak po ang investigasyong gagawin ng ombudsman dito. Ang problema, mukhang hindi naniniwala si ombudsman. Kasi sabi niya malabo yung mga sinasabi niya ni Libiste. Pero nasa kanya na pala yung original na laman ng laptop at saka yung laptop mismo. At iba pang record ng namayapang Undersecretary Cabral. So, ano kayang mangyayari dito? Yan po yung mga nangyari, more or less, sa hearing. At siyempre, alam na natin, mayroon pong 2 babae, isang alias Joy at Maria, na empleyado ng construction or yung gumagawa ng house and lot or property diyan sa South Forbes sa Makati, exclusive subdivision. Napakalaki ng halaga niyan.
na sila daw ay pinaalis ni Diskaya. At si Diskaya daw ang kontraktor nung ginagawa doon. At di umano, pag-aari ng company ng isa sa daw sa mga stockholder ng company ay si Martin Romualdez. Dating speaker. Ganun po, dugtong-dugtong. Pero mariin namang itinanggi ni Diskaya na kilala niya itong si Maria at saka itong si Joy na testigo ng Blue Ribbon Committee. So, ang dami yung isyong nangyari. At hindi. Inakusahan ni Joseph Bernardo at pinanindigan na ang kanya sinumpang salaysay na merong kinalaman si Secretary Bunuan. Pinanindigan kahit idinay ni Bunuan. Kaya nagagalit si Senador Gatchalian. Sabi ni Gatchalian, Secretary, tinuturo ka ng undersecretary mo na sa loob ng 3 taon na ikaw ay sekretary ng DPWH, may kabuuan anyang 2.2 billion ang kickback mo o napunta sa iyo. Pero dininday po yun, hindi naman talaga aaminin niya. Pero sabi ni Bernardo, totoo yun. Dahil alam niya. So, kahit anong paglilinis at pag-iwas ni former Secretary Bunuan, naiipit siya dyan. Ang maganda lang kay Bunuan, hindi siya nagtago. Nasa Amerika siya, nung alam niya may hearing, alam niya kailangan siya, umuwi at humarap. Pero sabi niya, wala akong ginawang mali. Medyo nagisa siya dahil parang kulang-kulang yung kanyang trabaho. Hindi niya na-monitor ang nakawan sa public works, ghost project, contract, substandard na project. Marami siyang hindi alam. Kaya na-sermonan siya ng mga senador. So, pinatunayan ni Alcantara at ni Bernardo na sila'y nagbibigay ng pera kina Yosek Olivar at saka Mr. Ngo. Pero, nagdi-deny. So, si Mr. Ngo, Yosek Olivar at Secretary Bunuan, lahat sila hindi umaamin. Pero harap-harap ang silang idinidiin na naglulumiyan ng mga sworn statement, sinumpa ang salaysay ni Alcantara at Undersecretary Bernardo. Kaya ho talagang malaking issue pa ito. Hindi pa ho natatapos ito. Marami pang investigasyon, marami pang pagpapatunay, pero lahat yan darating sa Sandigang Bayan. Mabilis ang galaw ng Sandigang Bayan. Pag nadalat sa kanilang kaso, may rapol kaagad. Pag nirapol, mag-i-issue agad ng warrant of arrest, katulad ng mga warrant of arrest na nailabas na laban sa politiko at saka mga district engineer. May pag-asa, mananagot, magkakaroon ng hustisya ang pera ng mga Pilipino na ninakaw ng mga kawatan sa gobyerno at pribadong sektor. Huwag tayong mawala ng pag-asa.